So, paano nga ba muling babalik ang dating turing, nararamdaman, at pag-ibig ng isang lalaki sa iyo? So, mga kamamay, yung iba nagtatanong, bakit kaya ganun kamamay? Parang nagbago na sa akin yung asawa ko, yung jowa ko. Okay, bakit nagbago na siya? Hindi na siya kagaya ng dati. Dati naman, love na love ako. Dati naman, nararamdaman ko pa yung oras niya, yung pag-ibig niya, yung init ng pag-ibig naming dalawa. Pero bakit ngayon? Tila nagbago na siya. So ngayon sa video natin, mga kamamay, pag-usapan natin kung ano nga ba yung mga bagay na dapat niyong gawin, kung paano nga ba muling manunumbalik, yung turing, yung trato sa'yo dati, yung kaswitan, di ba, yung nararamdaman, yung pag-ibig ng isang lalaki sa inyo. Pero bago natin ito pag-usapan, isa lang palagi ang aking hinihiling. If ever na nagugustuhan niyo po or nakaka-relate po kayo sa mga topics natin sa bawat video na aking ini-upload, huwag niyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin po sa ibaba. Napakalaki po ng tulong niyan pagdating dito sa ating video. Kung magko-comment kayo, mas maganda po mga kamamay. Para sa ganon, nakikilala ko rin po kayo. Okay? So kung nagawa nyo na po yan, maraming salamat at simulan na po natin ang ating topic ngayong hapon na ito. So paano nga ba muling manunumbalik ang dating turing, pagmamahal, okay, ng isang lalaki sa inyo? So number 1, pilitin mong ibalik ang dating ikaw, ugali, kakayahan, at katangian. Yan yung mga bagay na sigurado ako na nagbabago na po sa inyo mga girls. Kung ikaw nagtataka ngayon, nagtataka ka bakit nagbago yung lalaki, sigurado ako, bago yan nagbago, ikaw muna yung nagbago. Nagbago ka sa way kung paano mo rin siya itrato. Yung kakayahan mo, dati ang sipag-sipag mo, tumutulong ka sa kanya pagdating sa financial, ngayon hindi na. Diba? Yung itsura mo, dati ang ganda-ganda mo. Dati ang hilig mong humarap sa salamin. Dati-rati tinatanong mo pa siya, babe, may muta ba ako? Babe, okay ba yung buhok ko ngayon? Ngayon hindi na. Hindi mo na siya tinatanong bakit? Kasi hindi ka na rin nag-aayos. Mga girls naman, yun na lang ang trabaho nyo eh. Ayusin ang inyong sarili, bakit hindi nyo pa magawa? Kasi kung hindi nyo talaga yun ibabalik, kung hindi nyo talaga yun pipiliting ibalik, hindi rin talaga manunumbalik ang dating trato sa inyo ng isang lalaki. Kahit yung nararamdaman ng isang lalaki, hindi rin babalik. Kaya kung gusto nyo manumbalik lahat ng yon, dapat ibalik mo rin yung dating ikaw noon. Okay? So next, kung dumadalas na ang away, bigyan mo siya ng space o kaya oras, time. So makakatulong mga kamamay yan. Kung gusto niyo po na manumbalik palagi o manumbalik pa rin yung dating turing, yung dating nararamdaman ng isang lalaki sa inyo, so hayaan niyo muna siya. Kung madalas na po ang away, madalas na po ang sakitan, kung ano-ano na pong naririnig yung masasakit na salita sa isang lalaki, bigyan niyo muna siya ng space. So iparealize niyo po sa kanya ang mga sandali o ang buhay niya kapag wala ka. Sigurado ako mga kamamay, diyan ka maiisip ng isang lalaki, hahanapin, mamimiss. Kapag nakita niya na parang wala ka na sa equations, hindi ka na ganun ka concerned sa kanya. Kaya please, hayaan niyo muna siya sa mga panahon na masyado na kayo nagkakasakitan, nag-aaway. So para naman sa ganoon, bumaba rin yung pride ng isang lalaki sa inyo. Kasi the more na palagi po kayong sumasagot, halimbawa, pinagsabihan kayo ng lalaki, sumasagot kayo, tapos humahaba ang usapan. So doon po mas tumataas ang pride ng isang lalaki kasi nagkakaroon kayo ng debatihan eh. Pero kung inyo po pababayaan ng isang lalaki, hindi nyo po muna siya kikibuin, bibigyan nyo siya ng time, doon po marirealize ng isang lalaki na ang hirap pala ng buhay kapag wala ka. At the same time, hindi rin po ganun kabilis tataas ang pride ng isang lalaki. Okay? At mas maganda nga, bababa ang pride kasi wala ka na eh. Hindi ka na interesado sa kanya eh. Binigyan mo na siya ng space. Makakatulong yung kamamay para sa ganun muling manumbalik ang nararamdaman ng isang lalaki sa iyo. Kasi marirealize niya eh, ang buhay niya kapag wala ka. Alright? So next, ipakita mo ang pagiging independent mo, yung tipong hindi ka nakaasa sa kanya sa lahat ng bagay. Yes, mga kamamay, bilang isang babae, napakalaki pong achievement nito. Yung tipong kaya mong tumindig sa sarili mong mga paa, na kahit hindi ka humingi ng pera sa kanya, kaya mong makasurvive sa araw-araw. May makakain ka, may magagastos ka, may maibili ka ng mga bagay na gusto mo.
yung tipong hindi mo kailangan ang lalaki para mabuhay. Yung tipong hindi mo siya kailangan kahit wala siya dyan, hindi mo nakikita, okay ka lang. Di ba kasi yung ibang mga babae dyan, taas ang kamay, aminin nyo, na tipong kapag nawala ang isang lalaki, isang araw pa lang ay talagang aligaga. Kalat ang paa ninyo na talagang, bakit wala nito? Hindi ko kayang mabuhay kapag wala itong lalaki na to. Wala akong pambili ng shampoo, wala akong pambili ng bigas, wala akong pambili ng pang-ulam. Yun ang hirap sa inyo mga girls. Okay, bilang isang babae, hindi ko naman sa minamaliit kayo, kailangan magkaroon din po kayo ng sarili po ninyong source of income. Kasi dito sa mundo, napakahalaga ng pera eh. Sabihin natin hindi naman yan yung napakahalagang bagay. Pero talagang isa yan sa mahalagang bagay na kailangan ng bawat isa para makasurvive, para makatayo, 'di ba? Para makausad sa araw-araw. Kaya please, hangga't maaari mga kamamay, ipakita nyo na kaya nyong tumindig. Ipakita nyo na hindi kayo umaasa sa lahat ng bagay pagdating sa isang lalaki. Para sa ganun mga kamamay, ma-realize ng isang lalaki na kahit pala wala siya, kaya mong tumindig. Para sa ganun, muling manumbalik ang paghahabol, ang nararamdaman ng isang lalaki sa inyo. Kasi kapag ang isang lalaki na feel niya na parang hindi mo kaya mabuhay nang wala siya, lalo siyang lalayo. Lalo siyang magpapa-VIP, ganun na tawag, magpapahalaga sa inyo. Yung tipong lalo kanyang titiisin. Lalong hindi manunumbalik ang pag-ibig ng lalaki sa iyo kasi nga, ang laki ng obligasyon niya pagdating sa iyo. Kahit ultimo pambili ng shampoo mo, inihihingi mo pa sa kanya. Kaya please, tumindig ka, maging independent ka, at ipakita mo na hindi nakadepende sa kanya lahat ng bagay. Para sa ganon, mas tumaas ang halaga mo, manumbalik ang pagtingin niya sa iyo. So maliwanag tayo dyan, kamamaya. So next, maging abala at mas ipakita mo na mas masaya ka na sa buhay mo. Sabi ko nga palagi sa inyo mga kamamay, ang isang lalaki ay hindi babalik sa inyo o hindi babalik ang point of attraction ng isang lalaki sa inyo hanggat hindi kanya nakikitang masaya. Ganun yung mga yan eh. Kapag nakikita nila na naghahabol kayo palagi sa kanila, yung tipong needy kayo pagdating sa kanila, lalo silang lumalayo. Diba? Lalo silang nagpapahabol. Pero kung nakikita nilang sumaya ka ngayon, mas nag-blooming ka ngayon, mas gumanda ka ngayon, parang may nagtutulak sa kanilang bumalik sa inyo palagi. Yan ang nakikita ko pagdating sa isang relasyon, pagdating sa isang lalaki. Na kapag nakita ka niyang gumanda, sumeksi, yumaman, dumami ng pera, nagkasasakyan, ibig sabihin nag-improve ka talaga, so dun sila bumabalik. Kaya mga kamamay, ibalik nyo ang dating kayo. Mag-focus kayo sa sarili, wag sa lalaki. Mga kamamay, ang hirap kasi sa inyo, kayo palaging naghahabol. Kaya hindi bumalik ang dating pagtingin sa inyo, nararamdaman sa inyo ng isang lalaki kasi masyado kayong naghahabol. Kaya please mga kamamay, maging abala kayo at ipakita nyo na mas naging masaya kayo sa inyong buhay ngayon. Sa ganyang paraan, dyan siya manunumbalik na bumalik sa inyo, dyan siya manunumbalik na muling ibalik yung kanyang pagtingin, yung kanyang pag-ibig sa inyo, at sigurado yan mga kamamay. Okay? And last, tingnan at tanungin mo rin ang iyong sarili, baka kasi may pagkakamali ka rin. Kasi tayo minsan, kahit lalaki, kahit babae, sisi tayo ng sisi. Diba? Hanap tayo ng hanap. Yun pala, pagdating sa ating sarili, meron din tayong pagkukulang at pagkakamali. Baka kaya pala nawala yung pagtingin, okay, yung magandang trato sa atin ng isang lalaki, dahil hindi rin tama yung trato natin sa kanila. Kaya hanggat maaari mga kamamay, tingnan din muna natin ang ating mga sarili. Baka kasi mamaya sumusobra na rin tayo. Kaya pala iniwanan tayo, kaya pala naghanap ng iba, kaya pala humingi ng space, time, nakipag-pull off sa inyo muna ang isang lalaki kasi masyado na pala kayong toxic, masyado na pala kayong mahigpit. Kung sino-sino na lang palagi ang inyong pinagseselosan. Alam niyo naman ang trabaho ng inyong mga mister. Diba? Ahente ng lupa. Kaya kung sino-sino ang nakakausap niyang babae, tao. Tapos kayo naman, selos ka agad, nag-iskandalo pa. Diba? Nakipag-ano pa kayo, nakipag-kumpronta. Kesyo sino rin nakakausap ng lalaki na babae. Akala niya, nambababae na daw yung kanyang mister, yung pala, customer lang. Kaya please hanggat maaari mga kamamay, tingnan nyo rin po ang inyong sarili, tingnan nyo rin po kung may pagkakamali kayo, baka nagiging toxic na kayo. Kaya please, isa rin po yung dahilan para sa ganon, bumalik po ang trato sa inyo.
Okay, ang pag-ibig, ang nararamdaman ng isang lalaki kapag ka binago niyo po sa inyong sarili, yung inyong mga katoksika na ganyan, sigurado po ito. Sigurado po ito na talagang ang isang lalaki ay muling babalik, makikita mo, magiging maayos ulit kayo. Alright? So mga kamamay, sana ay makatulong po ito. So sa mga gustong magpa-love advice, sa mga gusto pong magpa-coach, pwede niyo po akong i-contact, tawagan. Okay? At ako po mismo ang magbibigay ng love advice sa inyo. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.